match point na for Falcons AP Bren. For the longest time, sa araw na ito, kahapon, ipinagkait sa atin ang Lunox Harith matchup sa gold lane. Pero ngayon, mukhang mangyayari na siya finally. Oo, parang bumabalik na tayo sa dati. Sa dating MLBB na yung gold lane natin ay mga mage din. So, medyo crucial na early game para dito sa mga mages na nasa gold lane. At kanya-kanyang suntukan na naman dito sa ating mga players. Very reliant sa team fight na naman na makikita nating mga pagtatagpo. Pero Ogwen dito ay medyo mapapalow. Bigla-bigla nila Sanji, JP, and Carl. Tapos mukhang nagabol pa ng kaunti. Kamuntigan siya doon, ha? Sobra naman. Lito Wanderer pa lang. Kaunti ka na magkaroon ng first blood. Ganun ka-intense yung ating laban. Pero makikita natin na hindi din agad na parang nagiging maasim yung mga players natin. Pag hindi mo na pa-flicker, ay hindi na rin naman nila masyadong fino-force out. And even for Ogwen, ay nagiging, kumbaga ay napakatansyado lang din niya kung babato niya na rin ba. Alam naman niya na makakalakad pa naman siya papalayo. So, magandang palitan lang muna ngayon. Naramdaman natin mula doon sa naging unang pagkikita pa lang ng dalawang teams natin dito na talagang parang nakapag-reset din ang Team Liquid matapos nung kanilang naging pagkatalo kanina. So, wala pa namang makakapagsabi kung ano magiging kinalabasan kasi very reliant ka tayo sa kung sino nga bang makakuha ng advantage dito sa early game na so far ay matahitahimik pa naman for both of these teams. Oh, kalmado pa lang. Parang yun na siguro yung sistema pagka itong dalawang teams yung magkatapat. Dahil mahirap din na magbigay ng impormasyon kung nasan ba si sino at sino yung nandun. Hindi, totoo naman. Pero importante nga naman yun. Oo. Kasi kailangan, katulad nung kanina, di ba? Lalo yung mga ma-setup natin na roamers dito, which in this case ay hindi man Jawhead para kay Ogwen, Tigreal pa din. So maganda na meron silang kahit paano magiging ideya para mas sakop na maraming sakop doon sa kung ano mang mga gusto nilang maging implosion plays. Kasi ngayon, tingnan mo, maganda ang pagkakapwesto ni Ogwen! Okay, implosion para sa kanya at mahahatak doon yung dalawang players na side na TLPH. Sanford ang kanyang makukuha at meron napakaganda dito ng pagbitaw ng Frigid Grazer ni Sanji. Kaya naman McCartney sumaka ako na kill pero may bawi agad. Pull-up TC naman against JP pero yung pagong mapupunta sa side ng FCAP. Si Ogwen lamang ang nawala at okay na okay lang yon. Kung ikaw ang Falcons AP Bren dahil natanggal mo na yung XP lane, natanggal mo pa dito yung roamer din ng Team Liquid. So nawalan na naman ng advantage dito. Hindi na naman natin nakita na nakaporma ang Team Liquid na maayos pagdating ng mga turtle fights. Parang ano to no? Parang bagong panahon na usually sanay na sanay tayo pag Team Liquid, di ba? Parang nakakauna na sila palagi. Yung XP lane naka-ready na sa mga turtle objectives. Pero this time, ang ganda lagi ng sagot ng Falcons AP Bren. Nagkaka-timingan kasi agad no? So parang ang pang-disrupt ngayon ng TLPH, parang gamitin na natin para ma-zone out na si Ogwen. Salubungin na natin agad. Kasi parang napapalalim din yung positioning. So medyo mapapabagal ngayon yung rotation ng side ng FCAP. But 3 minutes pa lang. 1.1k gold lead na agad para dito sa Falcons AP Bren. So, kung sa bagay nga naman ay at least maghihintayan pa naman tayo for our gold laners. Pero teka, dun sa mid parang may nabawasan ng sobra doon which is si Sanji. Mabuti na lamang at makakalakad din siya papalayo at hindi pa naman makakakuha dito ng isa pang casualty ang Falcons AP Bren. Pero going back ay, kumbaga for Team Liquid especially, hindi pa naman natin sobrang kasama si Benny Cutie. Parang kailangan lang din natin magdoble ingat. Ngayon kasi parang hindi ito yung tipong maghahanap talaga ng sugod. Oo, sugod, oo. Pero yung kumbaga setup, hindi naman ganun yung hero ngayon ni JP. So talagang tamang timing lang yung setup. Kay Sanford pala manggagaling. Ayun na, nahatak na si Flam TC laban sa tatlo. At ginamit na nga dito yung Earthshot. Primal Wrath pala. Pero nga lang, hindi sabat kasi tatlo nga yung kalaban niya dun sa itaas. So, secured kill para dito sa TLPH. At dito nila, panigurado gusto munang i-focus ang kanilang atensyon. Kasi dito, at least, kaya Sanford ay meron silang, kumbaga, certain level ng crowd control. Lalo pagka sinabi mo sila ni Sanji, at least ito yung posibleng mga Sansan duo, synergy plays na dapat makita natin kung ikaw nasa Team Liquid. Pero ngayon, ito, ma-anticipate nila si Ogwen. Hindi pa pwedeng maulit yung nangyari ng first turtle kanina na nakapwesto na maiki si Ogwen tapos nakauna siya for Falcons AP Bren. Kaya pala nandun na rin na naglalakad si Sanji kasi dun sa area na yun, yung implosion, another implosion na naman. Sacred Hammer para mahatid dito si Sanford at labitaw na nga doon yung EG Boy. Sanford is gonna be down. Dadating na rin si Carl TC, tapos sa Blades. Makukuha na rin si JP, pero kahit Carl TC, mapupunta yung pagong. Meron pang quad shadow ngayon, si Carl TZ at mukhang bumabawi sila ng paunti-unti. Kaso napatumba na rin siya doon ni Kyle. Hinahanap na rin ngayon si Sanji. Pero may freeze pa naman at may flicker para dito kay Sanji.
Maganda yung mga latagan dito ni Sanji. So probably mamaya ay makikita natin na mag-connect Oo. doon sa place ng TLPH. But so far, it's more of the aggressive play para dito sa FCAP. And pagdating doon sa gold naman, sa gold lane, parang lumalamang si Super Marco. Tsaka yung nagiging interesting din dito for Falcons AP Bren, parang paulit-ulit nilang pinipili si Sanford. Siya yung kailangan nating matanggal dito for Team Liquid PH. Kapag natira naman na sina JP, pag natira naman na sina Carl TZ at sina Sanji, meron naman na tayong magiging pansalo, pansagot, kasi mawawalan na sila nung kumbaga hard na pang-interrupt talaga dito sa atin. Kaya parang mas nangingibabaw ngayon talaga yung pressure ng Falcons AP Bren. Kapag nagkaka-team fights, sabi pa naman natin, sobrang team fight centric ngayon ng dalawang teams natin in terms of composition. Oo, kaya siguro continuous lang din yung pagsilip dito ni JP kung nasaan ba yung mga players ng FK para alam din nila yung way para makabig yung sitwasyon ng ating laban. Pero naiiwan yung ibang mga lanes kasi si Flap TZ makakasira na torre sa taas. Mahahati ka yata ngayon eh. Gusto mo bang magsama-sama na agad ngayon ang Team Liquid pero makang pinili na lang nila na ipaubaya na nga yung isang torre alang-alang lang sa at least meron tayo magiging reliable source of crowd control ngayon ay magkakasama rin tayo kahit papaano. Si Carl na lang ang i-assign natin na humiwalay muna at talagang mag-angat-angat ng mga waves o kumuha ng mga trades. Pero kasi for Falcons AP Bren, ganun din yung ginagawa. Tapos nagiging mas maganda pa yung abang nila kapag may mga team fights na nangyayari dito. Alam mo, tsaka pag sa abang nila dun sa mga team fights, parang laging ginagawa ni KalTZ. Ganda rin yung parang blueprint niya kanina game number 1. Lagi siyang pumupunta sa other lanes. Oo. Tapos nagtatry siya na mag-cut na minion wave. Kung makakasira ng torre, why not? Para dito sa FCAP. So eto na naman. Eto na naman tayo sa storya na magkakaroon ng team fight bago magkaroon ng objective. Speak of objective, sinisimula na dito na TLPH. Oo, teka lang, si Owen, doon na naman siya sa ganung klaseng angulo manggagaling dito. Hindi pa naman nasa spatan ng mga miyembro ng Team Liquid at nakahatak naman kaunti sa side nila. Itong turtle objective natin, pero sino na naman kaya ang mga umauuna? Kasi si Sanford doon, hindi yata kumonekta! May nakakonceal si Ogwen ay maharangan dito ni JP. So parang ire-reset yata. Ay hindi. Nandito yung mga players ng FCAP at nakapwesto. Sinisimulaan yung turtle na ginamit ng Glorious Pathway. Pero implosion na i-reveal ko na sa mga players dito ng TLPH. Pero Cartis pa rin ang makakakuha ng bagong Benny Cutie. Ginamit na dito yung mga Dorkening. Tempest of Blades naman para kay KalTZ. At ang casualty is gonna be Ogwen at JP. Nag-iba yung takbo this time. Naramdaman natin yung kinaibahan na nandoon yung presensya ni Benny Cutie na by the way, bago yung naging turtle objective na yon ay nakatago lang ng pagkatagal-tagal dun sa isang brush. So naging magandang source of damage siya para dito sa Falcons AP Bren na initially ay nag-attempt din naman na sobrang mag-commit kasi maganda ulit eh. Nakahuli ng dalawa doon si Owen using the implosion. Pero maging yung pagkaka-anticipate o yung magandang latag ng Glorious Pathway para nakatulong yun eh sa kung paano nakipagsabayan ang Team Liquid sa nakita nating tagpuan nila kanina. So ngayon, medyo balanse pa naman, pero malinaw na kailangan pa rin makahanap dito ng mga trades and objectives ng Team Liquid Philippines. Okay, so merong Eternal Guard. Tatamaan yung dalawa! Naku, si Sanji nahanap nila. Carl at TC naman may nakuha din. Si View nagkapalitan lang. Pero KalTZ double kill na si JP. Aaray muna. Super Marco makakakuha ng isa. Eto na yung aggressive Falcons AP Bren. Nahanap na nila. Nakukuha na nila ng paulit-ulit yung mga gusto nila ng mga pick-offs, ng mga laban at ngayon magkaka-access pa sila sa mid lane torre ng Team Liquid. Kung ikaw ang Team Liquid ngayon, parang ito na yung senyas na naku, maski yung pagkuha na naman ni KalTZ ng mga buffs niya, magiging struggle para sa atin pero may natira naman na gapitik Oh, na buhay. gapiso. Gapiso? Oh, gapiso na buhay nga doon. Pero parang feeling ko, i-force dito ng FCAP if may opportunity. Kaya naman nakapwesto ngayon ng mga players ng TLPH para madepensahan yan. So talagang nakapit dito sa gapitik na torre doon sa may gitna. Dahil crucial nga doon sa Hayabusa buff or sa purple buff ni KalTZ. Nako, dito rin si Benny Cutie. Kailangan Naku, yata niya level 14 magdoble ingat kasi nakatago lang doon si Kyle. Mabuti na lamang at hindi siya masyado lumalalim kasi wala or limitado nga rin yung impormasyon na hawak-hawak dito ng Team Liquid. At ngayon makikita nga nila nandoon si KalTZ. Sa baba pa ulit-ulit lang na pressure ang pinapakita na naman dito ng Falcons AP Bren doon sa opposite lanes ng Team Liquid. So paano ka magre-respond dito sa ganitong klase ng sitwasyon? Ramdam mo rin kasi yung namamagitan na lead
sa pagitan ng dalawang teams na to eh. Kahit papano, parang magdadalawang isip ka kung ikaw ang Team Liquid. Katulad yan, kayang-kaya na lang mag-check push ng Falcons AP Brain nang hindi natatakot eh. Oo, tsaka nag-clear pa na minion wave doon sa may bottom lane si Benny Cutie. Kaya medyo madedelay dito yung pang setup sana ng DLPH. Pero maganda yung zone na ginagawa dito ni JP dahil mangangalahati yung buhay dito ni Flap PC at mapipilitan na mag-reset. So mukhang magiging matagal na Lord na teamfight. Magiging battle of attrition to para sa TLPH and even FCAP. Oh, hindi mo lang alam kung paano mo i-manage eh yung mga waves ngayon kung ikaw ang Team Liquid kasi Falcons AP Brain para meron pa naman sila nung Liberty na okay lang. Tatambay kami rito. Lamang naman kami sa waves, sa torre. Talagang maski sa gold ay hindi naman nila masyadong kailangang humabol kontra dito sa Team Liquid na hindi ganoon yung kinaharap nila ngayon. Even for pero kahit sabihin mo ganun eh, no? Parang in terms of gold, ayan, kung titignan naman natin, maging yung gold ay pantay na pantay for Oo Benny nga, Cutie no? and Super Marco. Feeling ko nag-aantay na lang dito na ng opportunity na libre yung mga players ng TLPH para makapag Dark Chaos Assault si Benny Cutie kasi parang nauunahan sila mag-setup, di ba? Wag lang siyang makita agad. Oo, hindi siya nakakapag-spam. Pero meron na siyang item, meron pang Blood Wings para talagang may depensa. Ayan na naman! Ayan na naman si Caltisi doon sa may bottom lane. So, yun yung nagiging struggle ngayon kasi kailangan laging may mag-clear doon sa other lanes. Oo, kaya for Falcons AP Brain, kaya lang talaga nilang bumabad dito eh. Kasi kaya namang humabol agad-agad ni Kyle TZ kapag nagsimula na ng laban dito ang Team Liquid. And hindi mo naman din siguro maiisip na sobrang mag-engage dito sa Falcons AP Brain. Kasi for sure by now ay sobrang magkakadikit lang nila. Not unless etong si View ay maisipan nilang hanapin. Pero even din, hindi mo na yata i-risk yun eh kung ikaw ang Team Liquid. Kasi nga marami pang hindi alam o hindi visible na players sa side ng Falcons AP Brain, particularly etong si Ogwen. Ayan o. Ayan na naman, meron conceal, pero nakita nila Sanford, narinig nila. Mapipigilan yung setup play sana. May kita natin injector against sa Flap PZ. Ay, naku po, Earthshatter pala yun. Pero nga lang si Sanford dito, halos wala ng buhay. Ang sakit ng mga criticals. Devils of Blades, aalis. So, pitik lang para din sa ating dalawang kupunan. Alam ng Team Liquid na wala na yung implosion. Pero napilitan talagang tumakbo papalayo kanina doon ang ibang mga miyembro ng Team Liquid. Even yung Revitalize ay na-force out na para rito kay JP. So reset lang kung reset na naman ang makikita natin para dito sa dalawang kupunan. Sobrang laki sobrang taas nung tension dito sa nakikita nating Lord Objective. Sa sobrang nagkakasabay yung bugso ng damdamin ng dalawang teams natin. Nalilito na tayo na wala nga palang Johe dito sa laban na to. Akala ko ejector yung nangyayari. Parang ganun kasi Onward bumalik onward Earthshatter pala yun. Para rin sa TLPH. So parang ganun ulit yung magiging pattern, no? Para sa laban natin, Implosion na nahanap na dito yung mga players ng TLPH. Mahatid si JP at medyo mahihiwalay yung kanilang depensa. Si Sanford makukuha na nila. Si JP rin ay mawawala na habang tinutuloy na FCAP. Dito yung Lord. Hindi rin nakahanap ng pagbubuhusan ng mga sago si Benny Cutie doon dahil ang ganda nung pagkakapili ng Falcons AP Brain sa kung saan nila gagawin yung nakita nating team fight kanina. Literal na wala nang naging sagot dito ang Team Liquid. Paano ka nga naman lalaban pa kung yung dalawang taga-front mo napatumba na agad ng Falcons AP Brain. Kaya natin sinasabi na sobrang decisive dito ng FCAP. Pag nakita si Sanford, siya yung recipient ng implosion. Oh, tsaka parang nahihiwalay. Nahihiwalay dito yung dalawang pang-front nga na sinasabi mo dito for TLPH. Kasi supposedly si JP gagawa sana ng ginamit niya yung Glorious Pathway niya, diba? Yun sana yung go signal na papasok na sila. Pero yung isa sana magsa-set up ng play na ihiwalay dito ng FCAP kaya parang nadidisrupt yung gusto sana nilang gawing setup. So Lord dito sa may bottom lane, masira ba ito ng FCAP? So tinan natin kung paano ang defense ang gagawin dito na TLPH. Successfully mali-destroy nila. Okay, 14 minutes, wala nang shockwave pero mukhang si JP maaalanganin yata. Glorious Pathway, kaso sabi niya higop pabalik para rito kay Ogwen. So wala na yung roamer ngayon ng Team Liquid at wala na rin yung isa nilang inhibitor turret. 9.8k gold lead para dito sa FCAP. So medyo nahihirapan ngayon TLPH kung paano dedepensa. Pero ito nakapag-build na si JP ng kanyang Athena Shield. So yung mga damage dito from View and pagkamasakit yung pitik dito ng mga skills si Super Marco ay pwede mag-proc anytime. So hindi pinapahinga. Dahil continuous na nga pressure from FCAP. Ang daming pwedeng manggaling na setup dito even Flap, even Ogwen. Tapos yung dalawang yon, meron na rin silang sarili-sarili nilang mga immortality.
So kahit nasabihin natin makahanap ng punish dito ang Team Liquid, hindi mo masisiguro na makukuha nila yung kill. Tapos meron pa silang ibang mga iisipin na sources of damage and follow-up. So talagang ito yung sitwasyon na mahihirapan kang humanap ng sagot mahihirapan kang humanap ng engage kung Team Liquid ka. Parang gusto mo mag-rely ng sobra sa counter-engage, pero paano mo yun gagawin kung inuuna yung mga tagagawa noon para sa'yo? Oh, tsaka yung onward earth shatter kasi parang laging paliko eh. Oo. So talagang yung sinabi natin na naliliko nga talaga or napaghihiwalay yung supposedly front runners ng TLPH. But again, itong dalawang world caliber teams natin ay sanay na sa mga gantong sitwasyon. For TLPH, may chance pa sila na mabaliktad ang sitwasyon ng ating laban dahil magkakaroon tayo ng Lord. Para ang dami ng mga storya na parang masistil yung Lord tapos biglang babaliktad yung game. Pero yung pinaka-challenge dito for FCAP, pagbibigyan ba nila or bibigyan ba nila ng opportunity dito yung TLPH? Oo, kasi parang iniisip ko rin ngayon kung ano bang pinakakakapitan ng Team Liquid in terms of defense nila. Oo, meron sila ng dalawang mage, pero parang medyo ilang kapag kinailangan nilang mag-all-in sa isang miyembro tapos nakakuha ng espasyo yung iba. Pero Ogwen, nag-flicker na naman, papasok! Okay, nagamit na rin dito yung revitalize ni JP. Mawala ng immortality at haharap si Vlad PC. Nabaga ng Frigid Glacier kaya si Ogwen makawala. Pero si Kaltisi na dito na at bibitik ng mga criticals. Naku po, nakakuha na rin si JP. Si Sanford dito, meron paghatak. Pero makaka-counter na din naman. Double kill na para kay Super Marco Shadow Kill. Hindi sapat yung damage. Pero ginamit na nga dito yung lightning. Ito na yata tayo para lang kay Penny Cutie. Super Marco makukuha niya. At ito na nga yata yung pagbawi. Pero dalawa pa tayo para sa FCAP. Tatlo naman sa TLPH. 3-4-3 at balik muna sa base dahil kinakailangang dumepensa at mag-clear ng mga minion waves ng Team Liquid. Pero doon mo na nakita yung glimpses na kapag ka pala meron silang isang maagap na nasalo o na-anticipate, particularly yung naging flicker implosion attempt doon netong si Ogwen, ay pwede na pala nilang buhusan ng sapat na damage yung mga members ng Falcons AP Bren. And dito na rin yata pumapasok yung kinagandaan ng Frigid Glacier. Pero teka lang! Teka lang, may reset yung Lord. So ginamit yung Shadow Kill at makakasalubong din si Sanji. Kartizi, medyo mapapalis sa moment na yun. Mawala ng immortality si Vlad TZ. Nandito si JP para sumundot. Pero mamibigay na doon ang implosion. Mawawala ng passive dito yung Aurora. Naka-flow pa rin yung minion wave dito na FCAP at hindi pa rin itutuloy yung Lord. Maya't maya parang kailangan mong bumalik eh. Kapag ikaw ang Team Liquid, kailangan mong bumalik muna ng base at alalahanin yung mga minion waves na nakaangat kasi hindi mo pwedeng kalimutan na nandyan nga si Kyle TZ. Siya yung pwedeng magulat na lang tayo. Tapos siya pa yung gagawa ng split push para dito sa FCAP. Pero right now, at least paunti-unti, kung ikaw ay nasa side ng Team Liquid Philippines, ay nakikita na nila yung way kung paano sumagot. So sabi nila, hindi na nga tayo dapat yata maghiwalay. So dito tayo magtutulungan. Sanib-sanib puwersa para mabuksan. Dito si Vlad TZ. Ogwen implosion sa mapa ng Inji Boy. Tapos dun sa may likod, tapos sa blades para kay Kyle TZ. Si Sandro naging target niya. At sumasayaw na. Dito si Super Marco. Double kill na para sa kanya. Pero si Benny Cutie, biglang magalit. Double kill para sa kanya, Lunox. Papasok pa ba dito? Si Kyle TZ? Mukhang respeto na lang muna para sa San Duo. Order of Brilliance, ikinumit na rin doon ni Benny Cutie. Pero sa ngayon ay nakabawi na sila with a 2-4-3 trade. Kaso nga lang, si Carl TZ, yung isang napatumba ng Falcons AP Brent kanina. So hindi rin ito magiging madaling objective o Lord agad-agad na masesecure nila. Balikan natin kung ano ang mga naging kaganapan doon sa ating Infinite Instant Replay. Ang nakaraan. Ayan, nagtugma na sila eh. Nagkaroon ng magandang glorious pathway, tapos sumugod doon nung setup mula kay Sanford. Pero ito yung timing ni Benny Ayun Cutie. Yung Bigla timing si ni Benny Sanji. Cutie. Oh, Ayun na. At dun na nasaktan na si Ogwen kasi alam niya na nagamit niya yung Sacred Hammer. Oo. Nagamit na dito yung mga pang-stop sa kanya. So yun pala yung timing na inaantay ng TLPH pag nawala na yung mga pang-kontra dito kay Benny Cutie na crowd control skills. oo, pag wala nang magiging pansalo at kapag meron ka ng isang natanggal man lang na player dito from Falcons AP Bren na magiging malaki ang contribution kapag meron tayong mga team fights. Kitang-kita naman kanina, di ba? Nag-commit na agad si Sanford and even si JP using the glorious pathway to take one member out. And yung kinagandahan doon ay yung mga malalambot na heroes ng Team Liquid, lumikod muna talaga sila. Hindi sila yung sobrang sumama Kalmado at lang. nag-make sure na
sige, kung makahanap man dito ng magandang sagot ang Falcons AP Bren, malayo kami dyan. So kaya natin nakita na natanggal man doon yung si Carl and si JP. Buhay pa naman yung crucial damage dealers and mga taga-defend nila. Oh, eto na naman. Eto na naman tayo sa mga breathtaking na Lord Take, Glorious Pathway. At meron na down from the Lord. Medyo makakalabahati yung buhay ni JP. Sanford papasok doon! Implosion! Para dito kay Owen, pero may counter side at TLPH. Makakawala na ng mga immortality. Carl! DC! Mamatay sa kamay dito ni Carl DC at si Sanji pa nga. Yung makakakuha ng Lord. TLPH, sinabi natin kanina, kaya ba nilang baliktarin yung 10k gold lead, 1.5k na lang ngayon at meron pang Lord! At 20 minutes lang naman na tayo dito sa laban natin. Doon nagtugma-tugma lahat ng pwedeng manggaling mula sa side ng Team Liquid. Especially for me, yung timing talaga ng Frigid Glacier dito ni Sanji. Kanina pa siya nagiging game changer para dito sa Team Liquid. At ngayon sila naman ang umaabante. Maging yung flicker, I'm offended pala ni Sanford kanina ng dalawa ang kumbaga ay napigilan muna doon sa agro na gusto nilang gawin. So now, basag na rin ang mid lane inhibitor turret ng Falcons AP Bren. At meron pa tayong 20-minute Lord na nagmamarcho sa top lane. No, 20 minutes na pala. 20 minutes na! Ganon ka-jump back yung ating laban. So meron na rin Queen's Wings dito si Sanford. Pero knock-up from that Ichiboy. Si Flaptizi yung kukuha lang ng mga damage dito. Pero meron silang mga immortality. JP, napakasakit. Hindi na sumakto doon yung kanyang revitalize para mabuhay pa. Dalawang patay para sa side ng DLPH. Carl TZ, mahanap si Few. Pero mahanap ni Kyle TZ naman. Dito si Sanford. Dalawa para sa tatlo. At depensa muna para sa Falcons AP Bren. Pero tumba na yung Lord. At ngayon, Cartesi and Benny Cutie lang ang may iwan para dumepensa. Sumisigaw na ang mga audience dito sa MPL Arena. Parang kung sila lang ang pwedeng mag-decide, gusto nilang dire-diretsuhin na eh. Oh, shoutout sa mga community leaders natin ngayon na nakatayo for both FCAP and even TLPH. Ay nakikita din natin si Mima Dars. Sa side naman ng Falcons AP Brent, sila Brent. Oo, buhay na buhay ang MPL Arena sa ganap na 8 o'clock ng gabi. O magna 9 o'clock na nga pala tayo ngayong gabi. Nararamdaman kasi natin talaga yung dikit ng labang ito na parang unti-unti talagang nagigets na rin ng Team Liquid kung paano sila magre-responde dito sa ginagawa ng Falcons AP Brent. And ito na yung moment ni Benny. Oo. Ito na yung moment niya na kaya na niyang mambigla, mamburst ng mga sago-sago. Kahit sino, no, kanina yung damage niya against Ogwen. Oo. Napaaray na lang talaga nung moment na yon. Feeling ko i-delay nila yung next na Lord. Dahil aantay nila yung mga immortalities. Oo. So si Sanford dito, nag-build na Athena Shield. Medyo mahirap ngayon para sa FCAP kasi dalawang burst yung kailangan nilang kaharapin Oo. against sa TLPH. Oo, feeling ko kung ikaw si Kyle, hindi ka na rin masyadong magiging matapang na sumugod doon sa likod kay Benny Cutie na kanina pa matipid gumamit ng kanyang Order of Brilliance. Tsaka kasi kapag ka natamaan ka man lang kahit nang sabi natin isang sago, tapos isang latag mini pathway din dito ni Benny Cutie. Parang ang sakit-sakit na rin doon pagka nahuli nila doon si Carl TZ. Parang nakakaramdam din yata si Carlito no? Parang iniisip nila kung ano yung naiisip nung kalaban nila. Ganito Ayun ba yung gagawin ko sa gantong sitwasyon? Oo. Ay, parang masisira dito nila kay LTZ! Uy! Nakabitan! Nakabitan dito si Kyle TZ! Oh my gosh! At sa dinami-dami na matatarget dito ng TLPH at makukuha si Kyle TZ pa. So mukhang ito na yata para sa TLPH para simulan at kuhanin yung Lord. Tumatalon-talon na si Mima at i-burst na nga ito ni Benny Cutie. Alam naman natin ang kapasidad ng isang Lunox pagdating sa Lord Objective at si Flaptizi yata yung gusto nilang isunod. Pero ginamit niya yung Winter Crown niya doon. Meron din siyang immortality para nag-buy time inside the FCAP. So mapapauwi ngayon si JP. Ginamit niya yung Order of Brilliance para dito kay Benny Cutie. Habang nandun sa taas si Super Marco. Hinahanap dito na TLPH kung nasa si Super Marco at si Sanji nag-clear na minion wave. Kakaibang MLBB na to. Kakaibang mechanics yung nakikita natin. At mawawala na immortality si Sanford. Pigilan mo sila humabol sa akin, 4D! Mukhang iba ang plano dito netong si Sanji. Pero hanggang saan siya dadalhin itong plano niya dahil mukhang makakahabol na rin ang ibang mga miyembro ng Falcons AP Bren. Winter Traction kaso nandun si Hogan. May flicker pa! May flicker pa! Nagtayo na sariling ice skating rink si Sanji nung
Sanford. Nakablow lahat ng mga minion wave dun sa ibaba. Okay. At kailangan dumepensa ngayon ng TLPH. Again, meron silang Lord. Okay. Meron silang bibit-bitin na Lord. Tumitili na ang ating mga kasama sa MPL Arena. Hindi na rin namin maipaliwanag kung ano itong nadarama. Tama, Shaira. Basta, hindi pa tapos. 27 minutes. Ang ating laban hindi pa tapos. Oo, pag ayaw natin matapos, pwede naman mag-pause. Eto na, kanya-kanya sigaw para sa ating mga MPL fans. Glorious Pathway, merong slow dito against FK, pero parang itutuloy nila. Nahanap si Saji dun sa likod, pero merong immortality yan. Susunod na rin yung Lord. Saan pa talaga ako dediretso? Ang papasok na rin dito si Carl, KZ, at si Few. Hindi tatamaan ng Shadow doon. Hindi tatamaan ng mga Shuriken. At madidebensahan sa gitna ng Land of Dawn, yung Lord. Another game extended para sa TLPH at FCAP. Gitnang-gitna talaga. Potion. Uy! Yun na, bumili na sila ng potion. Hindi ko na kinakaya. Hindi ko na alam. Hindi ko na kinakaya. Legit. Sa totoo lang guys, yung mga Oo. gantong 32 minutes, 30 Oy! minutes, hindi mo na talaga alam kung pwede mangyari. Meron pa Terrify, ginamit na yung Revitalize. O, di ba? O, di ba? Wala pa rin nangyari. Wala pa rin. Nagamit pa rin yung mga skills. Hindi na force out ang kahit ano pa man. Bukod sa revitalize dito, netong si JP, up pa lahat din ng mga ultimates. Grabe, tinalo na talaga nito yung Omega versus FCAPs 24-minute game, 32 minutes and counting na tayo. Grabe yung lundag. Oh. From 24 to 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pwede na lang tayo magbilang yata bago may mangyari ulit dito eh. Pero Ano na to eh, ito na yung mga game na okay, nagkabili ng Immortality, may sarili-sarili mga potion. yes. Pero we have to take note for FCAP, hindi pa nasisira yung mga tore nila doon sa isang lane. oo, yun nga Parang eh. ito yung sa school, yung papa-fall in line. Oo. Naka-fall in line pa. Yung mga tore dito ng TLPH. Nakakapit pa rin doon sa top lane talaga Ay, si, ay, ay. si Kyle TC tsaka si Ogwen. Oo, nakapwesto rin si Ogwen ng maganda-ganda. Pero sa ngayon, sabi nila si Few na lang yata yung gusto nilang unahin muna. Flicker forced out para kay Kapitan. Deadly talaga yung grass. Pagkatumama. Si Flap TC dito, naka-front. Si Ogwen naka-ready din ang kanyang kalasag. Naka-flow yung minion wave doon sa may top lane. Sabi na, POV ng Lord, awa na lang talaga. Ano na ba? Ano na ba? Kasi kanina pa natin Parang bait pa din. Oo. Parang bait pa din. Ate Brigida. Ay! Okay, ito na, inabag yung Glorious Pathway. Makakadash away si Ogwen at magdadash away din yung mga players. Nagamit by the way yung Zaman Force. May Winter Crown na gagamitin dito si Saji. So, pinapagamit lang nila yung mga resources. Walang flicker kay Sanford. Wala rin revitalize for JP. At mukhang makakabalik in a few seconds or mga 50 pa naman yung flicker na nagamit at nagasta ni Few kanina. So, hindi pa rin magko-commit ang dalawang teams natin. Pwera na lang yata ngayon kasi maganda-ganda yung mga nakuhang resources doon ng Falcons AP Bren. Pero nakabalik na rin dito yung dalawang fronta ng Team Liquid. Ito na yung ating mga fans sa MPL Arena. Ayan na. Literal, sinisigaw na nila lahat Ayan kasi na si Mima. napaka-intense na. Eto na, habang nangyayari yan, meron ding laban dito yung mga community leaders natin. Mawalan dito ng mga ibang resources. Si Flap TC na flicker out na, pero napakaganda paglatag doon ng Bridget Grazer. JP ay mamamatay. 81 seconds bago mabuhay si JP. Kaya naman FCAP, sisimulan dito yung Lord. Mawawalan sila ng mga taga-tayo, taga-check dito sa Lord Objective natin. Napakalaking kawalan ngayon na isa sa mga major frontlines nila ay namala muna for 60 seconds. Isang minuto pa muna siya hanggang sa makakabalik siya. Dalawang assassins, dalawang junglers, magkakatakbo din doon sa bandang itaas. Pero makikipagsabayan yata, naiwasan yung Hugi Shadow Sa Kill! place, pero nakabili dito si Carl TC na Immortality. It's gonna be shut down para dito kay Kyle TC. Pinurse niya, tinimingan niya. Natuto siya dun sa nangyari kanina. FCAM makakakuha ng ating 35-minute Lord. Napakakunat na nito! Mahirap depensahan ang nagbabantang Lord na nasa kamay ng Falcons AP Bren.
Tingnan natin kung madedepensahan ba. May immortality si Kyle TZ at si Ogwen. At napakaganda dito na minion flow na ginagawa ng FCAP. Pero sa bottom lane, middle lane, and even top lane, nailatag na. Kyle TZ dito halos aaray na. Pero parang madedepensahan pa yata. Pero parang hindi na yata. Dahil Falcons, AP Bren, after ng napakahaba